Hello everybody. This time, I would like to discuss naman yung pong ating DNR permitting requirements for business owners and operators. Ano ba ang mga kailangang permits na manggagaling sa DNR Environmental Management Bureau sa pag-operate ng ating mga businesses? So ngayong araw, pag-usapan po natin yung mga requirements po na ito. At syempre, nagsisimula po yan sa mga batas na meron sa ating bansa. Ito po ang Philippine Environmental Impact Statement System of 1978 or PD 1586. Kailangan mag-comply tayo sa mga DNR permitting requirements nito. Ganun din ang Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, kung ano man pong permits registration requirements under this law, kailangan pong makomply ito ng mga owners and operators of businesses. Under Philippine Clean Air Act of 1999, ganun din ang Ecological Solid Waste Management Act at ang Philippine Clean Water Act of 2004. Itong five major environmental laws, may mga corresponding permitting, registration, or compliance requirements. At very typical po ng mga establishments, yung pong mga establishment sa private na kailangan merong mga permits from DNR. All the more yung mga projects ng government and government-owned and control corporation. Sa mga batas po na ito, limang batas at isang rules and regulations, itong DAO 2014-02 or the Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. Hinahanap sa ating mga establishment ang isang pollution control officer na magkakaroon ng duty na to attend to all permitting and registration requirements of our establishments. Ang mga batas po na ito ay may kanya-kanyang compliance requirements at ito po yung requirement na hinahanap or hinihingi sa atin ng DNR Environmental Management Bureau during the inspection sa ating mga facility. Yung pong sa PD 1586, hinahanap po ang either Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage. Ang RA 6969 naman, hinahanap sa atin ang proof of our registration as a hazardous waste generator. At kapag tayo ay registered as waste generator, meron tayong DNR ID number. Ang RA 9003 din po, although wala namang permitting requirement, pero we are encouraged to adapt ecological practices that will help environment, the land, air, and water. Kaya we are encouraged to set up materials recovery facility for our compliance to the segregation aspect of RA 9003 at yung proper collection ng ating solid waste at yung pong ating practices on recovery of energy from the waste stream at yung pong proper disposal of solid waste in a sanitary landfill. Although yung batas na ito ay naka-mandate sa LGU, pero lahat ng sector shall comply with the requirements of RA 9003. Sa RA 9275 naman, ang wastewater discharge permit, base sa batas na ito, nagbibigay ng legal authorization ang DNR-EMB sa mga operators or owners of establishments na mayroong actual or potential wastewater discharge. At ang kailangan dito, yung pong dinidischarge natin,
complies with the DNR General Effluent Standard. Samantalang yung iba ay wala ng direct discharge sa ating water bodies, kaya nagkakaroon ng requirement for certification that we are connected to the either building drainage, to the public sewer line. Ano po? Sa DAO 2014-02 or the revised guidelines for PCO accreditation, naghahanap po ito ng isang accredited pollution control officer whenever we have impact to the environment, if we have generating waste, especially waste that requires special handling or solid waste, discharge of wastewater containing regulated air pollutants and water pollutants sa RA 9275 at yung air pollutants under RA 8749, kailangan merong accredited pollution control officer sa ating establishment. So, yan lamang yung mga batas at yung mga permitting requirements na kailangan i-comply ng mga business owners and operators. At dapat uunahin natin yun pong ACC or CNC na magkaroon, ano po? At pangalawa, yung ating PCO accreditation. Pangatlo, yung discharge permit. Pang-apat, yung permit to operate. At panglima, yung registration as a hazardous waste generator. So, yun lamang po, and I hope may natutunan po tayo. At kung gusto nyo pa pong malaman, yung iba pa pong mga DNR permitting requirements, please subscribe, please share, and like this video. Maraming salamat po.